Direk, pa-update na lang direct sa disqualification case. Kamusta na po ano? Ongoing yung disqualification. Hindi ko pa rin alam sinong nagpapadisqualify sa akin. Talaga? Pero merong mga taong ayaw ako manalo, ayaw ako tumakbo. So actually that's something na I think hindi mawawala sa kahit anong telenovela. I don't think it's my family. I think may mga taong baka mas malalim yung interest na ayaw ako manalo or to get involved. When I was a mayor of Taguig, nakita ko that if you put politics aside and you focus on serving the people, napakadami palang pwede gawin ng gobyerno. And that's something I'm excited to do in Congress, na pag sinantabi yung politika, grabe pala yung kapangyarihan ng gobyerno para mabago yung buhay ng tao. Ngayon, na-print na yung mga ballots, so my name is in the ballot, so malaking bagay yun. Pero tuloy pa rin yung disqualification case, pero maganda ho nun, nandun na yung pangalan ko sa balota. So, mas magiging madali na yung proseso. Pero syempre, ang prayer namin ay mabasura yung disqualification case ko. Kung humaba naman at tumagal, maaaring kung manalo ako, ay maproklama na ako by the time na lumabas yung desisyon. So, sa akin, ang importante, na-print na yung balota na nandun yung pangalan ko. Pero hindi yun nakaka-apekto sa pangangampanya nyo. I mean, I yung think- mga botante po, aware sila na pwede kang butuhin. Yes, I think yun yung rason kung bakit may disqualification case. Para malito yung mga botante. So may mga umiikot, sinasabi nila sayang yung boto nyo kasi madi-disqualify lang si Lino. Na nakakapagtaka, di ba? Because I was mayor of the entire city of Taguig. At simula unang beses ko bumoto, nandun na ako sa unang distrito. It's the district of my dad, it's the district of my family. Pero ganun pa man, patuloy yung pagpapaalala namin na hindi masasayang yung boto nyo. I am a candidate for the first district of Taguig and Pateros. Noong isang araw lang, nag-hearing din kami. But yun nga, it's a long process sa COMELEC. Last na lang direct, kumusta po ngayon yung pamilya? With this conflict, yung mga issue gano'n, kumusta po? Okay kami ng mami ko. So madalas kami magkita ng mom ko, dinadala namin yung mga anak namin dun sa bahay niya. Nag-usap naman kami ng ate ko. Pero totoo na yung politika has caused a rift, no? Very close kami ni Kuya Alan. Tingin ko ako nga isa sa mga iilang tao lang na pwede sabihin yung lahat ng opinion ko sa kanya. Pag meron siyang ginawa na hindi ko nagustuhan, sinasabi ko sa kanya. And usually, pinapakinggan niya ako. So ako, I miss that. No? I miss being able to talk to my brother. And hopefully, after the elections, no, magkasundo rin kami. I think we're more influential. Mas marami kaming matutulungan kung magkakakampi kami. And again, naniniwala na ako pareho kami ng puso. May mga bagay na hindi namin pinagkakasunduan, lalo nung dating administrasyon. Pero tingin ko, sa 1,000 issue, baka 2, 3, 4 yung hindi namin pinagkakasunduan. Pero yung iba, magkakasundo kami kasi pareho kaming values. So, hindi man kami masyado nag-uusap ngayon, I pray that after elections, maayos din lahat. Sana nabati ka naman siguro ng birthday mo direct. Hindi. Pero ako, constantly, nagme-message naman ako. I think para sa kanila, syempre kuya, baka kulturang Pilipino, pag hindi ka sumunod, may tampo. Baka gano'n, no? Pero sa akin, may mga bagay na mas importante minsan, no, dun kaysa sa opinion ng inyong kapatid. And sa akin, more important than that is yung gusto kong pagservisyohan yung Taguig and Pateros. Direk, anong prayers mo sa mga pinagdadaanan nito, sa mga nangyayari nito? Ako, siguro sa lahat ng tumatakbo, parang I want these elections to be fair. I want it to be honest. I want people to think about who they will vote for. And I want deserving people to win. So, kung hindi ako yun, hindi ako yun. Pero sana sa buong Pilipinas, naniniwala talaga ako kasi nakita ko ng pandemic eh. Kung tama binoto mo,
kung yung mga politiko magtulong-tulungan, pwede yung napakalaking pagbabago sa napakaikling panahon. Nasanay lang tayo sa Pilipinas, may gumagawa ng tren, matagal yan. Subway, matagal yan. Yung airport talagang ganyan. Pero nakita ko nga nung pandemic, there were unbelievable things that were done in 6 months, 9 months, 15 months. Kasi yung iniisip natin, baka lahat tayo mawala na sa mundong to eh. Nawala yung konsepto ng papugian, yung konsepto ng politika. And that's something I want government to work with urgency. Dapat ganun tayo ngayon eh. Kung paano tayo ng pandemic, ganun tayo ka-agresibo. And that's something I hope and pray that this election will bring. Thank you, Direk. Thank you.